Shoutout muna tayo mga kamanok. Shoutout po kay Sir ZSB Serama. Hello po sir. Mukhang madami din pong alaga si Sir na Serama. Sa mga gusto pong mag-alaga ng Serama, pwede nyo po siyang i-PM. Shoutout po kay Sir Tons from Digo City. Hello po sir. Si Sir ay Serama breeder din po siya. Sa mga taga Digo City at kalapit lugar ni Sir na gusto mag-alaga ng Serama ay i-PM nyo lang po siya. At shoutout din po kay Sir Eli Montilla, isang idol sa pagsisarama. Kailan kaya ako magkakaroon ng MGR niya? Baka naman sir. Kontakin niyo po si Sir kung gusto niyo ng quality na sirama. #Vikings. Sa mga hindi pa po na siya shoutout, ay sa next video po ay uunti-untiin ko po kayo. Maraming salamat po. Another day mga kamanok, meron nga palang nag-message sa akin. Kaso di na po nagpabanggit ng pangalan. Ito pa yung request niya. Pa-content din sir sa bihirang sakit na mahirap gamutin gaya ng limberneck, bent glit at coryza. At ano ang mga effective na gamot. So, keep me anonymous. So ayaw magpakilala ni sir. Wow. So, ang babanggitin ko po ay base sa aking konting nalalaman sa pagmamanok at konting research na din po. At hindi po 100% na magiging epektibo sa inyong mga alaga. Depende pa din po sa kalagayan ng manok na tinamaan kung malala na o hindi pa. Simulan po natin sa limberneck. Meron na po akong previous video tungkol sa limberneck. Ito po. So, sa video na po na yan ay pinasimple ko na lang po ang pagpapaliwanag. Pag may libreng oras po kayo ay pwede nyo pong panoodin yun. Okay po. Ang limberneck o yung botulism na tinatawag ay isang virus na nakukuha sa maduduming nakakain o naiinom ng ating mga alagang manok. Ang manok na tinamaan ng limberneck ay nawawala sa forma ang kanyang leeg. Wala siyang kontrol sa kanyang leeg. Bagsak ang katawan, namamayat. At minsan napaparalyze pa po ang kanilang katawan. Paano ba ang simpleng paraan o gamot na pwedeng ibigay sa may limberneck na manok? Depende kung anong antas na ng limberneck ang tumama sa kanya. I mean, kung bago pa lang na tumama sa kanya ang limberneck, ay kayang-kaya pa pong pagalingin. Ano ang pwedeng ibigay? Bigyan nyo po ng Yakult na may konting asin. I-mix nyo lang po yung dalawa. Ipa-force feeding nyo po sa manok. Gamitan nyo po ng syringe. Maganda po pag nagbigay tayo ay walang laman ng kanilang tiyan para ma-absorb ng maayos ng katawan yung probiotics. Natutulong na maibalik ang good bacteria sa kanilang katawan. Ang pangalawa, yung Bentley. Ito po yung namumuong ipot sa paligid ng puwerta ng mga manok na tinamaan nito. Ang Bentley ay isang sanhi ng fungi na galing sa maduming paligid at sa maduming nakakain o natutukan ng mga manok. Pinagkaiba niya sa diarrhea ay itong Bentley ay kumakayod at naiiwan sa paikot ng puwerta. At normal itong lumalabas lalo na sa kapag mataas ang moisture ng paligid, lalo na tuwing umuulan. Ito ba ay nakakahawa? Yes po, nakakahawa po ito. Kailangan po i-isolate ang manok na may Bentley. Kung may budget po, painumin po ng antibiotic kahit mga 7 days straight po. Kung wala po masyadong budget, subukan nyo po na hugasan o linisin ang mga nakadikit na ipot ng dahan-dahan. Painumin po natin ng Sulfur QR tablet. At ang pangatlo ay yung coryza. Ano po yung coryza? Ang coryza po ay yung sipon sa mata na may pamamaga na mabula-bula o maluha-luha ang mga mata ng manok. Makikita mong may coryza ang isang manok kung matamlay at papikit-pikit, yun nga, nagluluha ang mga mata. Saan ito nakukuha? Nakukuha din po ito sa maduming paligid, maduming patuka at maduming patubigan. Nakakahawa po ang coryza. Kailangan din pong i-isolate ang manok na meron ito. Kailangan i-disinfect ang pinanggalingan niyang kulungan o pwesto. Lalo-lalo na kung may kasama siyang ibang mga manok. Yung ibang kasama niyang manok, painumin po natin ng antibacteria like Premoxil powder. Ang coryza ay magagamot naman po. Base po sa aking experience, ako po ginamitan ko po ng Sodrox sa tubig. Yun po ang pinangihilamos ko sa mata niya. Everyday, okay naman po. Effective naman po. Yung iba, kalamansi ang ginagamit. Pwede naman po natin bigyan ng mga injectable na gamot at mga tableta like Sulfur QR. Sa huli, lahat po ng mga nabanggit na sakit ay iisa lang po ang pinagmulan. Ang maduming paligid at maduming pagkain at patubigan. Ang solusyon o para maiwasan ng mga sakit na iyan ay laging mag-disinfect, panatilihing malinis at maayos ang kapaligiran.
Kung mali ako, tama kayo, please magkomento po kayo para magkaroon po kami ng dagdag kaalaman. Please follow, like, and share na din po para madami pa po tayong talakayang katulad nito. Maraming salamat po.